Ang huling mensahe. Alas 2:47 ng madaling araw, tumunog ang cellphone ni Carla. Isang numero na matagal na niyang hindi nakikita. Nanay voicemail. Pero 5 taon nang patay ang kanyang ina. Nanigas siya. Alam niyang ibinaon na nila ang cellphone ng kanyang ina sa ataol, kasama ng mga litrato at huling mensahe na hindi na maipapadala kailanman. Tumigil ang tawag. May bagong voicemail. Nanginginig ang mga daliri ni Carla habang pinindot ang play. Carla, garalgal ng boses, parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Wala akong gaanong oras. Boses ng ina niya, pero kakaiba. Malamig, puno ng takot. Hindi dito ang dinala nila. Mali ang sinabi nila. Madilim, malamig, may iba rito. Ginagaya ang mga boses. Akala ko ikaw, pero hindi pala. Carla, huwag kang biglang sumabog sa ingay ng static ang mensahe. Tahimik. Hindi makagalaw si Carla. Ang oras ng voicemail ay 5 minuto bago tumawag ang numero. Binuksan niya ang call log. Tama. Ang tumawag ay ang lumang numero ng kanyang ina. Pero matagal na yung patay at naka-off dapat. Pero ayon sa GPS, nasa Holy Rest Cemetery pa rin ito. 10 milya ang layo. Biglang nag-replay ang voicemail. Mag-isa. Pero sa dulo, may dagdag. Isang pabulong na boses. Hindi sa nanay niya. Ngayon, alam na niya ang pangalan mo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Carla, makikinig ka ba sa voicemail ng isang patay na? Hindi pa rito nagtatapos ang mga kwento ng lagim. Marami pang multo ang gustong magsalita. Kaya kung handa ka pa, mag-subscribe ka, i-like mo ang video, at sagutin mo ang tanong, ano ang gagawin mo kung sa'yo na mangyari ito? Abangan ang susunod na mga kwento ng dilim.